Amen po ba? Mabuti po ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Tunay na ang pagpapala po ay bawat umaga. Na-appreciate po ba natin na gumising po tayo ngayon? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tumungtong, pumunta dito, huminga. Ito po isang napakalaking pagpapala. Hindi po kaya itong bayaran ng kahit gaano karaming pera. Kaya tunay na yung Diyos ay mabuti. Totoo po yung sinabi po ng kanta. Napakabuti ng ating Panginoon. At welcome po sa ating Tagalog service. Welcome po sa ating GCF Tagalog service na ginaganap po tuwing alas 8 ng umaga po dito po sa GCF. Bago po tayo magsimula, nais po natin kilalanin, meron po bang tayong bisita? Una, pangalawang pagkakataon na makadalo? Meron po ba dito? Dito or dito? Kung wala naman po, tayo po'y magsitayo at tayo po'y magbatian sa bawat isa. Amen. So bago po tayo magsimula, nais po nating bigyan kayo ng munting paalala. Sa ating mga paalala po, kung kayo po ay may dalang gadget, ito po ay cellphone, tablet, smartwatches, or kahit ano pa pong gadget na ito'y tumutunog. Maaari po bang ilabas mo na po natin? Maaari siguro kanina pagpunta natin dito, kahit sa akin po, no? Tingnan ko ho. Ayan. Ito po ay naka-silent mode. No? Lahat po sana naka-silent mode. Minsan kasi 4 po yung setting. Yung isa lang ho nasa silent mode natin. Pati yung Shopee ho. Saka na ho yung, yung notification. Pwede ho natin i-silent mode para hindi po tayo makistorbo sa ating katabi, lalo na po mamaya sa magsasalita. At kung kayo po may dalang sanggol, meron po tayong cry room sa likod. At meron rin po tayong Sunday school sa second floor. Sa ating pong mga anunsyo, unang-una po, yung ating Spider-Man recap. Okay, last July 31, nakaraang July 31, nagkaroon po tayo ng special block screening. Ito po yung pelikulang Spider-Man Brand New Day. Nagkaroon po tayo ng isang fundraising activity para sa ating pong simbahan. Ay napakasaya po na makita po yung mga pamilya, mga kabataan, nagsama-sama at nagkaroon ng masayang fellowship doon po sa ating block screening. At kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa na tumugon sa panawagan po na makibahagi sa ating fundraising activity na gagamitin po natin to upang improve natin ang ating sound system at multimedia. At ngayon po, nais po nating pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ho ng special na audio and visual presentation. Tayo po ay panoorin po natin upang matunghayan ano po yung mga nangyari dun sa ating block screening last July 31. Excited si Spider-Man. Let's do this! Let's do this! Ginagawa natin ay para sa isang fundraising para sa ating church community.
last ski. The Emirates ski. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napaka-successful. Siya po ang nagbigay sa atin ng provision sa special block screening at asahan po natin ang mga nalikom po dito ay gagamitin po natin para sa ating fundraising activity sa ating pong church. Susunod naman po announcement, meron po tayo nagkaroon ng CBAP Region 5 Retreat Recap. Ito po'y ginanap noong last July 27, 28. Ang ating pong senior pastor at ang mga elder ay nagsama-sama, kasama po natin ang mga Region 5 CBAP pastor. Ito po'y ginanap natin doon sa lungsad, sa Calabanga, sa isang farm po ng ating isang kapatid. Dito po, nagbigay po ng update yung mga CBAP member at nagkaroon po sila ng fellowship. At nakakatuwa po na marinig po yung ginagawa ng ating Panginoon sa iba't ibang panig po ng ating region. Especially po sa Bicol region. Ibig sabihin po, may mga kapatiran po tayo na ka-member rin po natin ng CBAP. At dito po ay nagkaroon po sila ng mga pag-uusap at pag-meeting at purihin po ang Panginoon. At ito pong Region 5 Pastor ay magkakaroon po ng Southern Luzon CBAP Conference for Pastor and Elder. At ipanalangin po natin ito na ito po ay maging successful, magkaroon ng pagkilos ng Panginoon sa darating po na November 26. So magkakaroon po ng susunod po na meeting. Ito po naman po ay Southern Luzon. So medyo mas malaki-laki po ang sakop po nito. Hindi lang po Bicol, kundi sa iba pa pong lugar dito po sa Southern Luzon. Ipanalangin po natin, isama po natin sa panalangin ang pagkilos po ng Panginoon, hindi lang po dito sa Naga. So maging sa Southern Luzon po, sa Quezon, Calabarzon, maging po dito sa Bicol region. At nais po nating bigyan ulit ng papuri ang ating Panginoon sa pamagitan ng another video presentation kung ano po yung nangyari at naganap doon po sa lugar ng lungsad last July 27, 28. Praise God. Makita po natin na nakakatuwa po dahil hindi lang ho dito sa Naga kumikilos ang Diyos, kundi po sa ating buong rehiyon ng Bicol. At patuloy po nating ipanalangin ang ating mga pastors na kumilos po ang Panginoon, especially po sa ating mga ka-member po ng CBAP dito po sa Region 5. At ngayon po sa ating pastoral prayer. Aming mic. Let's pray. Thank you, Lord, for your grace and abundance of blessings sa amin.
Sa pamagitan ni Kristo ay kami pinatawad mo sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. Salamat Lord. Salamat Lord sa umagang ito. Ibukas niyo po ang aming isip at puso sa iyong salita. At nawa Panginoon ay maintindihan namin lubusan ang Ebanghelyo na ito'y para sa aming kaligtasan. Nawa maintindihan namin ang tunay na pananampalataya. Nawa maintindihan namin, Lord, ang iyong ginawa na kahit kami malayo pa sa iyo, ikaw ay namatay para sa kasalanan namin. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa biyayang pang-araw-araw. Salamat sa pagkain, sa trabaho, sa aming tulugan, sa aming tahanan. Salamat, Lord. At Lord, muli kaming humihiling ng pagpapala sa iyo na una sa mga espiritual na bagay na kami ay lumago at magkaroon kami ng tunay na pagkakaintindi ng iyong salita at tunay na pag-aaral. Panginoon, panalangin din po namin na gawin niyo po kaming malusog at malayo sa sakit. At yung provision mo, Panginoon, na pang-araw-araw, pambayad namin po sa mga pangailangan, ay kami humihiling din sa iyo. Turuan niyo po kami magtiwala at huwag matakot o magduda sa iyong mga pangako. Ng aming pang-araw-araw ay may kagalakan, puno ng pagtitiwala sa iyo. At puno rin ng pasasalamat. Pinapanalangin po namin yung mga naapektuhan ng ulan sa norte at sa Manila na maraming baha. Lord, panalangin po namin na magkaroon sila ng tamang suporta sa mahirap na kalagayan dahil sa matinding baha. At bigyan niyo rin po kami ng hustisya dun sa mga maling paggamit dyan sa flood control, Lord. Salamat, Lord. At nawa magkaroon ng kaligtasan ang Pangulo namin, ang Vice Pangulo, pati ang mga senador, congressman, mga gabinete. Nawa, Panginoon, magkaroon ng tunay na paglilingkod sa taong bayan at walang lalabag sa utos mo, Lord. In Jesus' name. Muli po, paalala po sa atin lahat na tayo po i-silent mode po natin ang ating cellphone or gadget upang hindi po tayo maka-istorbo sa ating katabi, lalo na po sa magsasalita mamaya. Ngayon po, idadako po tayo sa isa pa pong anunsyo, no? Yung isa pong dawn prayer natin po. Ito po'y ginaganap po natin tuwing una at pangatlong Sabado ng buwan. Ito po'y gaganapin po. Ang susunod po nating dawn prayer ay gaganapin sa August 15. Okay? 6 a.m. po. Ano pong kahalagahan po ng dawn prayer? Bakit po napakahalaga po nito sa ating buhay Kristiyano? Ito po ay pagsama-sama po natin na panalangin, individual, paglapit sa Diyos, pagpapakumbaba. At ito po ay isang encouragement po sa bawat isa sa atin. Napakahirap po gumising ng umaga pero ito po ay sakripisyo po natin sa Panginoon. Sabi ang ganyan, ito po ay isang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya po tayo po ay in-encourage na tayo po ay umattend po ng dawn prayer. Muli po, ito po ay ginaganap natin tuwing una at pangatlong Sabado. So sa darating na August 15, meron po tayong dawn prayer dito po sa GCF, alas 6 ng umaga po, dito po sa 3rd floor.
At ngayon po sa ating pagkakaloob, mapapansin niyo po doon sa ating bulletin may nakalaki po dyan na dalawang klaseng envelope. Isa pong white at isa pong brown. Para saan po ito? Yung brown envelope po natin, ito po'y ginagamit po natin para sa ating Mission Sunday. Okay, sa mission po natin. So, para po saan po ito? Ito po, kaya mapapansin nyo kanina, no, meron po yung sa CBAP, ito po'y ginagamit po natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa iba pa pong lugar, hindi lang po dito sa Naga, hindi lang po sa GCF, kundi sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. No, mapapansin natin na nagpadala rin po tayo ng mga support, lalo na po yung mga naapektuhan po ng lindol doon sa Mindanao. Kaya ito pong kaloob po natin ay malayo po nararating. Ang kagandahan po nito, tayo po'y nagiging kabahagi. Alam niyo po, isa pong pribilehiyo na maging kabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po lahat po tayo tinawag bilang maging misyonaryo. Pero dahil po sa ating pakikibahagi, tayo po ay nagiging parte po ng gawain ng Panginoon. At dun po naman sa ating white envelope po, ito po ay ang ating regular tithes and offering. So kung nais po natin magbigay, kung ito po ay sa mission, lagay po natin sa brown envelope. At kung ito po naman ay regular tithes and offering po, ay nandun po sa white envelope. Tayo pong lahat ay tumayo upang awitin po natin ang doxolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumikha ng lahat ng bagay na aming nakikita. Lumikha ng aming buhay. Tunay na napakabuti mo sa amin, Ama. Hindi ka nagkukulang, hindi nyo kami pinapabayaan. Tapat ang iyong biyaya, tapat ang iyong awa araw-araw. Sa paggising pa lang namin sa umagang ito po isang malaking biyaya na po sa amin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng bagay na binibigyan niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa aming trabaho, sa gawa ng aming mga kamay na inyong pinagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa karunungan at katalinuhan ginagamit niyo upang kami magkaroon ng sapat na pagpo-provide, Panginoon, sa bawat pamilya po namin. Maraming salamat po, Ama, sa mga taong ginagamit mo sa mga negosyo na kung saan iniingatan mo sila sa anumang gawa ng kaaway. Maraming salamat po, Ama, sa pagbibigay ng tapat ng mga customer, Panginoon, na patuloy na tumatangkilik sa kanilang mga negosyo. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at gamitin mo ang mga negosyong ito upang maging kabahagi ng iyong gawain. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang mga estudyante ng kasalukuyan nag-aaral. Ingatan niyo po sila, bigyan sila ng katalino at karunungan upang magamit ito, Panginoon, sa susunod na hakbang nila, Panginoon, upang sila makapagtrabaho o upang sila makapagnegosyo. Ama, alalahanin niyo rin po ang mga tao, Panginoon, na kasalukuyan naghahanap ng kailang ikububuhay, whether ito po ay trabaho o ito ay negosyo. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng gabay kung saan nila, Panginoon, kukunin ang kailang pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming pagkakaloob. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat kaloob na ito upang maggamit para sa inyong kaluwalhatian at sa inyong kaluwalhatian lamang. Muli, kami po'y nagtitiwala, Panginoon, sa inyong katapatan. Kami po'y nagpapasalamat ng lubos sa inyong kadakilaan. Lahat ng ito'y panalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Diyos, Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen.
Dumako po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 5, talata 6 hanggang 11. Uulitin ko po, aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 11. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Bihira ang taong mag-aalay ng buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has mamatay dahil sa isang taong mabuti. Sa isang mabuting tao. Subalit, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa puot ng Diyos. Sapagkat kung noong ngang kaaway tayo ng Diyos, ay ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo na ngayong ipinagkasundo na tayo sa Diyos. Tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. At hindi lamang yan, nagagalak din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya'y nakamtan natin ang pakikipagkasundo sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon. Pinagkasundo sa Diyos. Yan po ang titulo ng ating mensahe ngayong umaga. Kasama po siya doon sa isang segment doon sa mula sa chapter 1 hanggang 5. Pwede ngang isang sermon po yung 1 hanggang 11, pero hinati po natin para mas mahimay po natin. At sa unang parte, alam po natin na pinahayag ni Pablo ang pribilehiyo ng sinumang itinuturing na matuwid. Hindi tayo matuwid, pero sa pananampalataya sa Panginoon, itinuturing matuwid. No? Makasalanan, may sala, pero dahil sa Panginoon, itinuturing walang sala. No? Hindi tayo matuwid, pero kahit may kasalanan, dahil sa Kanya, pinapawalang sala. Ibig sabihin yung epekto ng parusa ay tinatanggal niya, no? Sa Panginoon. Pero ang mahalaga nun, yung pagiging matuwid o ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga po yun, no? At yung pananampalataya, ipinaliwanag po din ng apostol na ito ay parang kay Abraham na dapat walang duda. Kumbinsido tayo sa pangako ng Diyos kay Hesukristo. No? Meron tayong kapayapaan sa Diyos. At yung kapayapaan na yon ay ibig sabihin tapos na ang rebellion dapat, tapos na ang gera. No? At mas lalo natin maiintindihan yon sa mga binasa lang natin. Nakatayo tayo sa biyaya at tayo ay masaya kahit sa gitna ng kapighatian dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ang pag-ibig ng Diyos o pagmamahal ng Diyos, sabi ko nga po sa atin,
ay bihira yan pag-usapan sa buong Biblia. Kaya gusto namin nagbabasa kayo. Kasi yan po ay napakahalaga at kadalasan pinag-uusapan po yan sa mga anak, tunay na anak ng Diyos. You know? So, kung titignan mo kay John, nabanggit yan po, yung pag-ibig ng Diyos. Pero hindi yan chapter by chapter. Halos chapter by chapter, ano yung pinag-usapan doon? Believing, magtiwala sa Diyos. Ganon din po dito sa Roma, sa chapter 5, makikita natin ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos, pati na rin sa chapter 8. No? Pero kadalasan ang pag-uusapan dyan, yung ebanghelyo, yung puot ng Diyos, pagiging makasalanan ng tao, at ano pa, yung pananampalataya. No? Anong ibig sabihin din nun sa atin? Kagaya po ng mga manunulat ng bagong tipan, ang paliwanag din po natin ay bibigyan natin ng emphasis. Yung puot ng Diyos, yung hustisya ng Diyos, pagiging makasalanan ng tao, at yung pag-asa natin sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay niya muli, nandiyan po yung emphasis. At yung kailangan na pananampalataya na tayo lubusan dapat magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. No, hindi tiwala sa sarili natin, tiwala sa Kanyang salita. Yan po yung emphasis. Ngunit paminsan-minsan, sa lumang tipan din, paminsan-minsan yung pag-ibig ng Diyos ay nababanggit. So tingnan po natin yung patuloy po tayo, no? Yung kaya tayo nagagalak dahil alam po natin yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay binuhos sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Binigyan niya ng assurance, kasiguruhan ang mga mananampalataya. Ang pag-ibig ng Diyos ang ating angkla na nag-iingat sa ating pag-asa upang hindi tayo malagay sa kahihiyan. No, napag-usapan natin yan. Hindi tayo mapapahiya sapagkat lahat po ng tinuro ng Panginoon at ng Kanyang apostol, alam po natin mangyayari. At sa tamang panahon, matutupad ito. Kahit na maraming nagsasabi sa atin, hindi naman yata totoo ang Biblia. No. May kasiguruhan tayo kasi alam po natin yung binigay ng Diyos sa atin, it's a spiritual thing. Spiritual pong bagay. Yun. Ipapaliwanag nga ni Apostol Pablo ang pag-ibig na ito na ibinuhos sa atin ay naipadama sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Kahit nung makasalanan pa ang bawat mananampalataya, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang sa salita, napatunayan ito sa krus ni Kristo. Malinaw ang pagkakakumpara ni Apostol Pablo. Ang Diyos ay matuwid, pero binuhos niya ang kanyang pagmamahal para kanino? Para sa mga may hina, malayo, sa kabanalan, makasalanan, at mga kaaway. Ang unang punto po ay napatunayan pagmamahal. Ito yung pag-ibig ng Diyos ng kanyang napatunayan. Basahin po natin ang Roma chapter 5 verses 6 to 8. Hilingin ko po na kayo po ulit ang magbasa ng lakasan ng konti pero hindi naman sobrang lakas. Marinig nyo lang ang sarili ninyo. 1, 2, 3. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Ginamit ni Apostol Pablo ang katagang sapagkat noong tayo. No? Ang isang unang parte dyan ay nung tayo mahina pa. Ngayon, marami nagsasabi, yung ibig sabihin ng mahina pa ay karugtong dun sa sunod, nung tayo makasalanan, kahinaan yon. Ngunit may mga nagsasabi din ng yung paggamit ng salita nung mahina pa, ibig sabihin doon sa gera ng tao na nagre-rebelde sa Diyos, ay wala naman talagang laban yung tao. Talagang mahina naman talaga ang tao.
No, nung tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. No, mahalaga po ito, no? Sa takdang panahon. Para sa mga makasalanan. So, lahat po ng makasalanan ay ang pinatunayan ni Pablo na lahat ng tao ay makasalanan. Sa kanyang pinaliwanag, lahat po maliban kay Kristo. Lahat ay nagkasala. Kaya si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Ang maganitong bagay ay mahirap maintindihan, ngunit ito ay may katotohanan. No? Verse 7, bihira ang taong mag-aalay ng buhay alang-alang sa isang taong matuwid. No? Totoo naman to. Mahirap ialay ang sariling buhay. No? Ipagpapalit nyo ba ang buhay ninyo para sa ibang tao kahit matuwid? No, wag kidney, yung heart transplant. Hindi, mauna na siya. Magkita na lang kami sa kabila. No. Pwede naman yun. So, kahit matuwid yan, hindi basta-basta pinagpapalit ng tao ang buhay niya. Lalong, paano pa kung makasalanan? No? Bagamat maaring may mangahas mamatay dahil sa isang mabuting tao, subalit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So napakahalaga po nito, no? Ngayon, may isang tanong dito. May kita natin, napakahalaga yung namatay si Kristo para sa makasalanan. At doon sa verse 1 sa chapter 5, yung sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano ibig sabihin nun? Ito kasi, titingnan po natin, no? Iba nahihirapan intindihin ito. Kasi, kaya po may mga doktrina na nabubuo. Dito, ang sinasabi po dito na makasalanan pa tayo, hindi pa tayo nananalig, namatay na si Kristo para sa atin. No? Ano naman pinapatunayan ni Pablo dito? Wala kang kontribusyon sa iyong kaligtasan. Kasi nung makasalanan ka pa nga, namatay na siya para sa iyo. No? Dinidiin ni Pablo yon. Ilang ulit niyang dinidiin yon na hindi dahil sa atin. Dahil sa kanyang pagkamatay. No? Dahil sa kanyang pagkamatay. Ang sigurado po tayo na si Kristo, yung pakinabang po ng kanyang pagkamatay ay para doon lamang sa nananampalataya. Diniin na ni Pablo po yon, naintindihan na natin yon. Ngunit may dinidiin din siya dito. No? Na nung tayo'y makasalanan pa, mahina pa, ay namatay siya para sa atin. No? Huwag nating kalimutan, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinatunayan ng Diyos sa pagkamatay ng ating Panginoon. Malinaw po yan. No? Kaya minsan, masyadong personal ang Diyos. Pero yung iba, hindi naiintindihan anong ibig sabihin na personal na relationship. No? Iba mali pagkakaintindi kasi hindi alam ang salita ng Diyos. Kaya may tanong, Lord, mahal mo ba ako? Ba't nangyayari ito sa buhay ko? Ang inaano niya, yung mga pagsubok sa buhay. Ang hindi niya naintindihan, kasama po yan sa pagiging anak ng Diyos. Kasi ang tunay na kapayapaan ng Diyos bibigay sa atin yung pangwalang hanggan, eternal life. Yung dito sa lupa, nakakatikim tayo ng eternal life na yon sa kagalakan sa Panginoon na binibigay niya sa atin. Yung tagumpay na tayo binabago niya laban sa kasalanan. Yan po yung mga binibigay ng Lord sa atin dito sa lupa. At oo, pinagpapala tayo ng iba-ibang mga bagay, pero sinusubukan din tayo. Paano tayo sinusubukan? Sa kakulangan. Sabi ni Pablo yun, no? Alam ko mabuhay ng may kasaganahan at nung kulang din. Anong ibig sabihin? Dumadaan talaga sa buhay ng mananampalataya yan. Ang kulang, hindi lamang naman yan sa pera. Minsan sa mga relationship, kulang. Kulang ang friendship. Lahat po yan ng kakulangan ay sinusubukan tayo ng Lord na tumingin lamang sa Kanya. Tayo'y manampalataya sa Kanya. No?
Pero ano bang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos? Pinatunayan niya na, yun po ang wag nating kalimutan. Kaya araw-araw nagpapasalamat tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin dahil kay Kristo. Doon po nakasentro. Ang buhay Kristiyano ay nakasentro sa ating Panginoon. At kung ano man ang kalooban niya sa ating buhay, magtitiwala tayo. Pero alam po natin, yung mensahe ng Ebanghelyo at yung mensahe ng Ebanghelyo, yun din po ang ating ipaparating sa ibang mga tao. No? Kasi yun po ang plano niya. Punta tayo sa verses 6 to 8 na patunayang pagmamahal ng Diyos. Tutuloy po natin yung temang yon. Pakibasa po uli. Sorry po. 9 to 10. Nagkasundong magkaaway. No? Pinagkasundong magkaaway. Chapter 5, verses 9 to 10. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So, tingnan natin, no? At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano yung ibig sabihin ng dugo? Ba't ginagamit ni Pablo mga pananalitang ito? Kasi isa sa mga kausap niya doon, mga Hudyo. Alam ng Hudyo sa lumang tipan, pati nung panahon na yon, nag-aalay sila ng mga hayop. No? At nag-aalay sila ng hayop, pinapatay, yung dugo kailangan bumuhos. Dinadala sa altar yung dugo. Kaya meron pong mga halimbawa si Pablo na ganon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kasi yung dugo, kung mababasa niyo po yung Leviticus, ay puno ng gamit yung dugo, no, sa seremonya nila. So dahil sa kanyang dugo, ibig sabihin sa kanyang pagkamatay, pero gumagamit din siya ng example mula sa lumang tipan. At pati rin naman sa panahon na yon, kasi buo pa yung templo. No, nawala yung sacrifice nung nawala yung templo. Ano nangyari nung AD 70 ay sinira ng mga Roma yung templo dahil sinubukang magrebelde ng mga Hudyo para maging independent sila sa Rome. Nagkaroon ng himagsikan, natalo sila. No? So, mapapansin natin dito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Paano tayo naging matuwid? Akala ko pananampalataya. Yun po. Tama po yun kasi sinabi na ni Pablo yun. Pero baliwala ang pananampalataya kung wala yung sakripisyo ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Napakahalaga yung pangako ng Diyos kay Kristo, yung pagmamahal ng Diyos kay Kristo nandito. No? Kaya nga sabi po ng iba, yung pangako ng Lord sa lumang tipan, ano yon? Ang gamit ng iba ay on credit. In advance, bale. Parang ganoon. Paano naging matuwid sa Abraham sa kanyang pananampalataya? Parang bali yon, in advance yon. Kaya po may mga ilang binabanggit ng mga sa lumang tipan, mga heroes of the faith. Pero kung mababasa natin sa Hebrews 11, yung pangakong yun ay patungo pa rin sa pangako ng Diyos kay Hesus Kristo. No? Ngayon po ay babalik tayo ni Pablo sa verse 18. Ano yung verse 18? Yung kanyang binanggit yung puot ng Diyos. Ibabalik niya dito, no? Di ba? Chapter 1 verse 18 na ang puot ng Diyos ay ano na yan? Laban yan sa lahat ng gumagawa ng kasalanan. Lahat ng tao ay sa ilalim ng puot ng Diyos. Pero ngayon sasabihin niya dito, lalo na tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa puot ng Diyos. May puot ang Diyos laban sa mga kasalanan. Sinabi ni Pablo, Hentil man o Hudyo, lahat nagkasala. Walang nakapasa, bagsak lahat. At ang sinasabi dito ay dahil sa kanyang dugo, pagkamatay, ay maliligtas tayo sa pamamagitan, mula sa puot ng Diyos. Kaya kung tayo mag-isa sa mga ipapasalamat natin sa Diyos ay, salamat Lord, kami naligtas sa iyong hustisya. No?
may nagsabi po na napahalaga maging fair. Totoo naman po yun, di ba? Fair. Ano yung fair? Maging tapat ka sa pakikipag-ugnay mo sa tao, kahit kanino. Pero pagdating sa Diyos, pag sinabi mong fair, ano ba yung karapat-dapat sa akin, Lord, ibigay mo? Nakakatakot yan kasi ang karapat-dapat sa atin ay yung puot ng Diyos. No? Pag hindi natin naintindihan ang biyaya ng Diyos, tayo linigtas ni Kristo mula sa Kanyang hustisya. Tandaan natin yon. Tayo niligtas niya sa Kanyang sarili. Gumawa ng paraan yung Ama para maligtas tayo dahil siya ay tapat na judge. Tapat siya ng judge, may paraan dahil kay Kristo. Pero kung maghahanap ka ng totoong katapatan, kung wala si Kristo, ano ba ang dapat gawin ng Diyos? Lahat parusahan. Lahat. Yan ang fair. Kaya kung tayo naligtas, yan ay tinatawag na grace. O kaya, isang salita na malapit sa biyaya ay awa. Mercy. Yan po ay awa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sapagkat kung, verse 10, kung noon ngang kaaway tayo, ayun, kaaway, enemies. Diba? Kapayapaan, wala nang digmaan, wala nang gera. Ito yung sinasabi niya. Kaya pag tingin mo sa yung peace doon sa unang mga verses, na-interpret siya ng konteksto. Hindi po ito yung inner peace. Ang nasa loob nito yung pag-ibig ng Diyos. Yung inner ang binanggit. Pero dito, ang sinasabi dito, sapagkat kung noong ang kaaway tayo ng Diyos, ay pinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Si Kristo na naman. Kasi yan ang Ebanghelyo, ang sentro ay ang Panginoon. Yan ang sentro. Kaya pag tayo nakipag-usap sa iba, pinapaliwanag dapat natin yung ginawa ng Panginoon. Yan ang ginagamit ng banal na Espiritu magligtas sa iba. Ngayon, ang hindi natin alam, sino yung totoong ligtas? Diyos ang nakakaalam. No? Kaya nagwa-warning po ang mga apostol, mga tinatawag na false brothers, false sisters. Hindi totoo. At pati si Jesus nag-warning na yon. Magkamukha yung damo at yung, kung sa atin, yung damo at yung palay sa pagbata pa sila, magkakamukha yan. No? Paano mo malalaman ikay tunay nasa Panginoon? Yung naintindihan mo yung Ebanghelyo at ikay tunay na nananampalataya. No? Yan ang kaligtasan. At may bunga yan pagkatapos. Ano yung bunga? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ang bunga. No? Hindi tayo tinatanggap ng Panginoon dahil maraming mabuting gawa. Yung mabuting gawa ay resulta ng tunay na pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya ay namumunga ng pagsunod sa Diyos. Buti na lang pagkatapos na yon, no? Amen? Isipin mo parang ganito. O sige, pasado na kayong lahat, pero kailangan sundin nyo yung mga utos ko. O, di ba mas masaya yon? Pag nasa school ka, pasado na ako, kailangan pero sundin mo to. Paano kung hindi ako pumasa? Hindi, okay ka na. Weird, no? Kasi alam ng Panginoon, imposible. No. Kaya hindi ko pwede sabihin sa anak ko, no, dahil bumagsak ka, di na kita anak. Kawawa naman yung bata. No, anak pa rin kita kahit bumagsak ka. Kaya lang sa Panginoon, alam niya lahat bagsak. So, anong gagawin niya? No, anak, punta ka na nga doon, solusyonan mo na nga ito. Wala naman talagang pag-asa itong mga to. Ulit-ulitin niyo po, ang John, ang Romans, ang Matthew, Mark, and Luke. Ulit-ulitin niyo po yan. Ulit-ulitin niyo po yan. No, ulit-ulitin niyo yan. At ang ating pag-aaral ay konteksto. Hindi lamang pulot ng verse, pulot ng verse, pulot ng verse. Pag sinabing konteksto, ito ay liham, pag-aaralan mula, simula, hanggang dulo. At ano ang sinasabi dito?
Paano yun? Di pwede magkasala? Hindi. Papunta tayo sa chapter 6. Na kung tunay na ligtas ka, tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan dahil siya'y may biyaya? Hindi! No, kasi nga, yung pananampalataya mo ay nagbago sa'yo dahil sa banal na Espiritu. Hindi na basta-basta. Bakit? Yung ugat mo, sa Bicol gamot, yung ugat mo ay hindi na sa sarili mong mabuting gawa. Yung bunga niyan ay hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon kasi nagkasala ka pa rin. Opo. Inuulit ko, no? Di ka pwede lumapit sa judge. Judge, marami naman ako natulungan dito sa ating syudad. Naging guilty lang naman ako sa isa. No? Di ko naman sinasadya nung pinatay ko siya eh. No? Patawarin mo na ako, judge. Walang pakialam ang judge kung gaano karaming mabuting ginawa mo dahil guilty ka. Hindi ka kailangang pumatay ng tao dito sa Biblia. At may binanggit ni Pablo, yung puot ng Diyos, ay magkaroon ka lang ng pagkainggit. No? Magsinungaling ka lang, guilty. Kaya po, sinasabi ni Pablo, lahat ay guilty. Ang unang gustong gawin ni Pablo nung unang part ay maintindihan natin yung kahihiyan natin. At maintindihan natin yung pagpapatawad kay Kristo. No? Pagpapatawad kay Kristo. Kaya lang, punta tayo sa segue lang, no? Sa educational system dati. Ngayon pwede na magbagsak ulit. Okay. Dati, promotion. Pero alam natin, hindi totoong pasado. Kasi hindi namunga. Tama? Pinasa pero hindi namunga. Ibig sabihin, umabot ng 4th year high school, hindi marunong magbasa ng English. Hindi namunga. Pero alam natin yung iba, namunga. Yan ang totoong pasado. O paano naman natin malalaman sinong totoong pasado sa atin? Yung namumunga, gustong sumunod sa utos ng Diyos. Kakaintindihan po ba tayo? Purihin ang Panginoon. Parang ano yan eh. May napanood ako. Ano siya? Actor siya. No? Actor. Hindi dito, sa Hollywood. Baka kilala niyo, pero hindi ko nabanggitin pangalan. Ay actor siya, magaling siyang actor. Yung kapatid niya, kambal niya. Yung kambal niya. At para pumasa sa kolehiyo, may isang subject na napasukan, ay sabi ng, yung subject na yun, theater. Sabi ng sino ditong gusto yung buong dialogue ni Shakespeare? May isang parte doon na si Shakespeare. Dapat memorized, maganda yung pagka-deliver. At pag na pasado na lahat. So, tinuro siya ng klase kasi may alam sila. Pero yung professor, walang alam. So, sabi niya doon sa kapatid niya, gusto mo ikaw na lang? Kambal naman sila. So yung kapatid na kambalang pumunta na totoong nag-acting, siyempre pasado, kabisado niya yung Shakespeare. Basic kaya yan. Basic yan eh. Na kailangan alam mo yung mga kasulatan ni Shakespeare. So sabi ng teacher, ang galing mo naman, di ko alam, ganyan kakagaling. Siyempre ngumiti lang siya kasi hindi siya yon. No? Now, hindi ko sinasabing gawin niyo yon kung may kambal kayo. Ang sinasabi ko lang, may kapatid tayo na dahil sa kanya nakapasa tayo. Okay. Dahil siya ay naging matuwid, napasahan niya lahat, wala siyang kasalanan. At sa batas ng Diyos, sa lumang tipan, tanggap yon. Kasi tanggap ang hayop inaalay, basta yung hayop inosente, yung hayop naman talaga inosente, walang kinalaman niya sa kasalanan mo. Ang gusto ng hayop ay mabuhay, kumain. Kaya pinapas lang yung hayop, ganun po ang ginawa ng Panginoon. Pero tingnan nyo, sapagkat kung noon ngang kaaway tayo ng Diyos, ay pinagkasundo tayo sa pamamagitan na sa kamatayan ng kanyang anak. So malinaw na po, nakaaway tayo ng Diyos dati.
Tanggap mo ba yon? Kailangan tanggapin mo nasa salita eh. Hindi naman, good boy naman ako. Dahil sa salita mong yan, tunay na mapagmataas ka. Mapagmataas ka. Hindi ka pa nahihiya sa kasalanan mo. Hindi mo pa naiintindihan yung Ebanghelyo. Kasama sa paliwanag ng Ebanghelyo ay tayo ay lubusang makasalanan. Pag naintindihan mo na hiyang-hiya ka sa isang kasinungalingan sinabi mo, hiyang-hiya ka na yung iba gusto mong maghiganti at mamatay sila at kung ano. At meron kang puot sa puso mo, yung pagkamuhi ka, may hatred ka, kasalanan lahat yan. Hindi mo mapatawad ng iba na ang Panginoon handang magpatawad sa atin. Hindi mo pa naintindihan ang iyong kakulangan. At pag naintindihan mo yon na may kakulangan ka at ikay nasa ilalim ng puot ng Diyos, doon mo ma-appreciate yung pagkamatay ng ating Panginoon sapagkat nung tayo kaaway pa, namatay si Kristo para sa atin. Lalo na ngayong ipinagkasundo na tayo sa Diyos, tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ano ibig sabihin po nito? Una, napaliwanag na pinagkasundo tayo. No? Isa rin pong ibig sabihin niyan ay yung pamamagitan ng kanyang buhay, yung kanyang pagkabuhay muli. Yung iba nagsasabi sa kanyang buhay dahil walang kasalanan yung buhay niya. No? Yung taong kasi ang prinsipyo pag ikay nagkasala, mamamatay ka. Yun ang sinabi kay Adan at kay Eva, di ba? Dahil ginawa nyo yan, ikay mamamatay. So namatay ang tao. Namatay kagad sila sa spiritual. Pero yung pagkamatay ng laman nila, namatay sila pero matagal pa. Ngayon nararanasan natin yung sumpa. Yon. Kasi habang tumatagal ang buhay, palapit ng palapit tayo sa kamatayan. Ang pagtanda. No? So ang sinasabi po dito ay dahil sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang buhay, dahil walang kasalanan ang buhay ni Kristo, kahit patayin mo siya, walang hawak ang kamatayan. Kaya nung namatay siya, ang explanation po ng Biblia ay dahil sa kasalanan natin. Bakit siya nabuhay muli? Kasi siya mismo walang kasalanan. Namatay siya ng panandalian dahil sa atin. Yan ang ibig sabihin ng resurrection. Walang hawak yung kamatayan sa kanya, kaya talagang mabubuhay siya muli. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya kailangan mabubuhay muli talaga yun. Bakit siya namatay? Ang sinabi ng Biblia, dahil sa kasalanan natin. Inako niya. No? Sunod po ay may kasiyahan sa Panginoon. Verse 11 po, pakibasa. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Verse 11, chapter 5. Hindi lamang yan. Kanina ginagamit lalo na. Lalo na. Parang may dagdag, may dagdag, may dagdag. Ibig sabihin, grabe na itong pagpapala sa mga kaaway na to. Hindi lamang yan, nagagalak din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay nakamtan natin ang pakipagkasundo sa Diyos. Bakit tayo kailangan maging masaya? Dahil tinanggap na tayo ng Panginoon, dahil kay Kristo, dahil sa pananampalataya, pinagkasundo na tayo. Yan po ang gustong maintindihan ni Pablo ng mga Hudyo. Kasi akala ng mga Hudyo, hindi sila kaaway ng Diyos. No. Alam nila yung hintil kaaway ng Diyos. Kailangan paliwanag, hindi, kaaway kayo. At nung kayo kaaway pa, gumawa na ng paraan ang Panginoon. No? Gumawa na siya ng paraan.
Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang buhay o pagkabuhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang pag-alay ng kanyang sarili nung siya'y namatay. Purihin ang Panginoon na tayo mga kaaway ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig, pagmamahal, ay tayo gumawa siya ng paraan para magkasundo. Ginamit yung salitang propitiation, no? Alam mo yung magdidigma. Mahirap maintindihan to pag wala tayo sa kultura nun eh. Nung magdidigma ang mga tribo noon at mga kaharian, para tumigil ang gera, ang ginagawa ng iba ay may binabayad. Redemption. Nagbabayad sila. Sige, ito yung bayad, umalis na lang kayo. Ano? Yung iba para manatiling kapayapaan, ito yung matindi. Ito ginagawa to noon. No? Ako magpapalaki ng anak mo para hindi mo kami girahin. No? Hostage, pero VIP. VIP, gagawin siyang parang kaparte ng pamilya, dun lalaki. No, hindi siya lalaki sa ama niya, lalaki siya sa ama ng iba. May pag-aalay nangyari. Yung iba po, naghahanap ng papatayin. No? Naghahanap ng papatayin. Kailangan may magbayad. No? Kayo na una eh. No? Anak sa anak. Namatay yung anak ko sa digmahin to, patay ng anak mo. Minsan, isasakripisyo yung anak para hindi sila maubos. No? Tayo nagpapasalamat dahil sa kasalanan natin, ay pinagkasundo tayo ng Diyos. Pagsasabuhay, marami pa rin sa atin ay lihim na naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende sa ating kabutihan. Hindi po, nung kaaway pa nga tayo, namatay na siya. No? Na mas mahal tayo ng Diyos sa mga araw na sumusunod tayo at nababawasan ang pagmamahal niya sa mga araw na tayo ay nagkakamali. Hindi po tama. Ang Diyos ay hindi parang tatay at nanay mo. No, ang tatay at nanay lahat may kakulangan. Walang perpekto. Minsan mas mabait sila pag mas masunurin ka. No. Ano yung disiplina? Ay oo, nagdidisiplina ang Diyos pero hindi nagbabago yung pagmamahal niya. At maraming matinong magulang din, hindi nagbabago ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak kahit nagkasala yung anak nila. May disiplina, oo. Okay. Ibang mga may takot na sa Diyos na mga magulang, alam nila, by God's grace, kailangan maipakita nila ang pag-ibig ng Diyos at yung disiplina ng Diyos na kasama sa pag-ibig ng Diyos. Pero may iba na hindi nakakaintindi ay galit at puot lamang. No? Kasi ganon din sila pinalaki. Kailangan masaktan. Hindi kailangan parate. Pero kailangan may consequence. At minsan sa kasalanan natin, kahit papatawarin tayo ng Diyos, kung nagkasala ka ngayon, humingi ka ng tawad sa Lord, tunay na inamin mo, nagpakumbaba ka, ipapatawarin ka ni Lord. Ngunit yung ginawa mo, may epekto na yun sa'yo kasi may ginawa ka eh. You know, may consequence sa isip mo, sa puso mo. No? Pero pasalamat tayo sa Lord na si Kristo ay namatay sa atin nung tayo makasalanan pa. Yung iba po, gamit po ito sa isang doktrinang tawag doon ay election. No? Kasi ang binabanggit ni Pablo, yung mga mananampalataya. Yung tunay na nananampalataya, kahit makasalanan ka pa, namatay ni si Kristo para sa iyo. No? Alam naman natin, hindi lahat maliligtas. Limitado lang ito sa tunay na mananampalataya. At alam din po natin, ang pananampalataya ay kaloob din ng Diyos sa nananampalataya. Number 2, palaging maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang kamatayan para sa atin kahit noong kaaway pa niya tayo. Lagi rin nating alalahanin na si Kristo ang tanging daan
tungo sa pakikipagkasundo sa Diyos ng mga mananampalataya. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, naligtas tayo sa puot ng Diyos at sa kanyang paghuhukom, sa kanyang paghatol. Salamat, Lord. Kaya maintindihan natin, mas tama ang perspektibo mo sa relasyon mo sa Diyos. No, yung iba parang spoiled. Ano mo? Paano ba yung spoiled mag-pray? Parang lahat dapat ibigay ng Diyos. No, yan ang problema ng prosperity gospel. Now, nasa Biblia naman na pwedeng pagpalain tayo ng Diyos. Praise God. Pero yung iba, sinasabi na kung hindi ka yumayaman, may problema ang pananampalataya mo. At paano ka yayaman? Ganito lang. 1, 2, 3. Hindi tungkol doon ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay patungkol sa ginawa ng Panginoon para mailigtas tayo sa hustisya, sa hatol ng Diyos at sa puot ng Diyos. Pero yung matatanggap natin sa Panginoon ay hindi talaga dito sa lupa. Mapagpapala din tayo dito sa lupa. Mapag-aaralan natin sa chapter 8 na itong alay ng Panginoon sa atin dahil kay Kristo ay hindi lamang po dito sa lupa. Hindi pa natin naiintindihan ang kalahati. Kung ano ang hinahanda niya sa lahat ng tunay na nananampalataya. So pasalamat kay Lord. Kaya nagpapakumbaba tayo. Kaya tayo nagpipray para kay Lord. No? Amen? Walang nagmamataas. Lord, tagal-tagal ko nagsiserve sa'yo. But itong prayer request ko, di mo pa binibigay. Ay, tumigil ka. Tigil. Ha? Tigil. No? Lord, salamat na kahit kami makasalanan pa, ikay namatay para sa amin. Na ang karapat namin ay, dapat sa amin ay hustisya, paghukom, pero yung hustisya mo at awa ay nangyari sa pamamagitan ng aming Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Kaya mas malalim ang pasasalamat natin kung naiintindihan natin. Ang pakipagkasundo ay hindi lang nangangahulugang tayo ay maluwag na ang katayuan, kundi pinasaya rin tayo nito ngayong buong linggo, sadyain na maging masaya, totoo at todo dahil sa Jesus, sa kanyang pangalan, sa pananalangin, kasama ang mga kapatiran, kaibigan at sa mga awitan. Pasalamat tayo kay Lord. Mag-rejoice tayo. No? Kaya pag nag-growth group tayo, we rejoice in the Word of God. No? Sumasama ba kayo sa small group ninyo? Isama po kayo. Pag wala po, text lang kayo. O punta lang po kayo at pwedeng maghanap tayo. Kung hindi, kung willing ka magbuo sa lugar mo at marami kang matitipon, di magpadala tayo ng elder dyan. No? O manggagawa dyan. Basta magtutulungan tayo kasi magsisipag yung manggagawa natin, pupunta dyan eh. Magsisipag ka rin magtipon yan. Ay napakahalaga yung ganong tulungan po para sa Ebanghelyo. Ang pakipagkasundo ay hindi lang nangangahulugang tayo, hindi lang yan dahil okay na tayo kay Lord. Hindi na siya galit sa atin. No. Pero ito ay, ano din ito? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin, na kailan i-celebrate natin. Sa mga mananampalataya, mahalagang katotohanan ito. No? Pero kung titingnan mo paano ngaral ng Ebanghelyo sa Book of Acts, no, bihira banggitin ang pag-ibig ng Diyos. Ang madalas banggitin yung biyaya, yung awa, pero yung hatol ng Diyos ay yun ang tinuturo talaga. Kesa hindi mananampalataya, anong tinuturo ko? Tayo makasalanan. Tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Paano tayo maliligtas dyan? Isa lang ang paraan sa pagkamatay, pagkabuhay ng Panginoon. Kung tayo tunay na mananampalataya,
Hindi katulad ng pananampalataya ng mga demonyo na naniniwalang totoo siya. Hindi lang yon. Ito ay lubusang kumbinsido ka na susunod ka sa Panginoon. Magkaiba yan. No? So, kailangan manampalataya tayo. Pag tunay na nampalataya na, sinasabi ko talagang puno ng pag-ibig ang Diyos sa atin. Binuhos niya yan sa puso natin. Hindi niya yung binuhos sa lahat. Hindi sa lahat. No? Purihin ang Panginoon na tayo pinagkasundo. Ang saya na ito ay isang personal na katangian sa mga, yung iba, natural na masiyahin. Pero hindi ito yung ibig sabihin nito. Itong kasiyahan na to ay dahil ibigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at dahil tayo pinagkasundo. Praise God. Ito po yung tula na tinulungan po akong isinalin sa Tagalog ni Pastor Nick ng GCF San Pablo. Pinagkasundo sa panahon ng kasamaan at ating kahinaan. Kaaway pa ng may lalang, walang patutunguhan. Ibinigay ang paraan kahit puso niya'y masaktan. Daan ng kaligtasan, pag-ibig niya ang dahilan. Hindi kayang makamit buhay man ang ipalit. Di rin pwedeng ipilit ang sariling mong bait. Unawain at tanggapin pagiging ganap natin. Di niya pinagkait biyayang walang kapalit. Sa Diyos pinagkasundo ng banal niyang dugo. Galit niya ay naglaho, di na tayo mabibigo. Buhay ni Kristo ang alay sa atin pinagtibay. Pinagkasundong tunay, tapos na ang pagsuway. Kapahayagan, dinagdagan, hindi lamang yan. Mayroong pang kagalakan, lubos na kasiyahan. Dahil kay Jesus, siya ang tanging dahilan. Bunga ay kasunduan, wala nang hahadlang. Tayong pong lahat ay tumayo. At magpasalamat kay Lord. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, at panalangin po namin na lubusan namin maintindihan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na dahil kahit kami nung kaaway pa, ay pinagkasundo mo na kami sa Diyos. Ibig sabihin nung kami hindi pa nananampalataya, ay namatay ka na. At kami naligtas dahil sa iyong dugo. At isang katibayan na kami naligtas ng iyong dugo ay yung pananampalatayang binigay mo sa puso namin. Salamat, Lord. Purihin ka. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen. God bless you po. Good morning. At sa inyo pong paglabas, batiin niyo po ang bawat isa.